Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Tulog pa si Daniel nang umalis ako sa bahay. Naging maayos ang pakiramdam ko sa buong magdamag at nagawa ko ding tapusin ang iniuwing trabaho na nakaraang gabi. Sinigang lang pala ang makakapagpagaan ng pakiramdam ko. Sana iniisipan kong magluto niyon. Pero hindi ako sigurado kung makakapagluto ako. Kung hindi dahil kay Daniel, baka maski hapunan ay hindi ako makakain. Talagang wala akong lakas at maging pagpunta sa banyo ay effort pa. Sa weekend nga ay magpapacheck up na lang talaga ako dahil sa madalas na pagsusuka at atake ng pagkahilo. Okay ka na ba talaga at pumasok ka na? Namumutla ka pa rin. Ngiti ang isinagot ko kay Sharon. Talagang dinayo niya ako sa pwesto ko para kumustahin. Na-appreciate ko iyon ng sobra-sobra. Alam ko maski hindi siya magsalita, gusto niyang pagaanin ang loob ko. You know girl, dapat mag-loosen up ka rin minsan. Kaya ka siguro madalas nagkakasakit kasi hindi ka na healthy. Nadala-dala mo araw-araw yung bigat ng problema at stress. Kung sumama ka kaya sa akin mamayang gabi, mag-bar hopping tayo. Talagang ang ganda ng pasok mo, no? Para maaya ako. Biro ko naman sa kanya. Matagal na niya akong inaaya na sumama sa mga hangout niya after works. Pero hindi ako party girls, kaya hindi ako sumama. And I guess, tatanggihan mo na naman ako. Well, alam mo namang wala diyan ang hilig ko. Naputol ang pagsasalita ko nang magring ang phone ko na nasa ibabaw ng table. Si Daniel ang tumatawag. Napalingon naman ako kay Sharon na nagtatanong ang mukha. Okay na kayo? Tanong naman niya. Parang hindi pa. Anong parang hindi pa? Bumuntong hininga ako. Inaasikaso niya lang ako dahil ayaw niyang mapintasan bilang asawa. Kibit-balikat lang ang naging sagot niya. Sagutin mo muna ang tawag niya. I'll go ahead. Kita tayo sa lunch mamaya. Okay. At sinagot ko ang tawag. Birthday ni Art. Treat niya raw tayo ng lunch mamaya. Sabi pa ni Sharon habang paalis. Okay. Natatawang sabi ko nang makitang excited ang babae sa libreng lunch. Hello? Baling ko naman sa cellphone ko. It seems you're fine. Nagagawa mo pa namang tumawa. Iyon agad ang bungad sa akin ni Daniel. Hindi ko alam ang sasabihin kaya hindi na lang ako nagsalita pa. Oo, kaya ka masaya dahil makakasama mo sa lunch ang Art na yon. Parang naririnig ko ang pagtatagis ng mga bangang ni Daniel sa kabilang linya. Napabuntong hininga ako at nahilot ang sariling noo. Don't start, Daniel. Kung wala kang magandang sasabihin. Kukumustahin lang naman sana kita. But it seems you're fine. I am fine. Thank you for your concern. You are fine because you are with Art. Pwede ba, Daniel? Ikaw itong mukhang palaging masaya kapag nasa trabaho because you're with the one you truly love. So, why don't you just enjoy your day with her? I'll pick you up at lunch. Huwag ka na mag-abala pa. At bigla nitong pinutol ang tawag. Dumating ang lunch at pinili kong huwag sumama kina Art at Sharon. Binati ko na lang ang lalaki. Minsan lang ako mag-treat tapos tatanggihan mo pa. Nasa tono naman ni Art ang pagtatampo sa akin. Hindi naman siguro mamasamain ang asawa mo since group lunch naman iyon. Nginitian ko naman siya. Susunduin niya kasi ako at may usapan na kami. Sorry talaga ha. Happy birthday na lang. Babawi ako sa susunod. Walang nagawa si Art kundi iwan ako. Pero ang nakakainis, natapos ang lunch break na wala akong narinig mula kay Daniel. Hindi siya dumating at hindi man lang tumawag para sabihing hindi siya matutuloy. Nagingit-ngit na pinagkasya ko na lang ang sarili ko sa kung ano ang mayroon sa pantry. Inihanda ko na rin ang sarili ko sa pag-uwi niya. Hinding-hindi ko talaga siya kakausapin. Pero lalo lang nadagdagan ang pagngit-ngit ko dahil hindi naman siya umuwi. Kinabukasan inimpake ko ang mga gamit niya
at talagang ibinila ng Draco sa harap ng pinto ng master's bedroom. Hindi pa ako nakontento at nilagyan ko ng sign ang pintuan ng no entry. Ewan ko kung kailan niya yun mababasa dahil hindi ko alam kung kailan na naman siya uuwi. Makikipagmatigasan ako dahil hindi ako ang mauunang tumawag. Umalis at umuwi na nasa labas ng master's bedroom ang mga gamit ni Daniel. Ibig sabihin hindi nga umuwi ang magaling kong asawa. Ilang araw ang lumipas at bawat araw na dumaraan, nadadagdagan o nadodoble ang pagngingit-ngit ko kay Daniel. Sinabi kong makikipagmatigasan ako at hindi tatawag sa kanya. Pero kaunti na lang at malapit na akong sumuko sa pagmamatigas. Nawala na rin sa isip ko ang magpa-check up dahil mas nakafocus ako sa paghihintay sa pag-uwi ni Daniel. Dumating ang araw ng event ng isa sa mga pinakamigati naming kliyente. Wala pa ring paramdam mula kay Daniel at hindi ko na talaga siya kaya. Tatapusin ko na lang ang araw na ito at tatawagan ko na talaga siya. Hey Diana, masyado kang balisa. What's the matter? Nilingon ko naman si Miss Lalay na nakalapit na pala sa akin. Nagiging maganda naman ang takbo ng party. Ang granding debut party ng apo ng Senator Andrade, ang hinuhold ng team namin ni Art, at nandoon si Miss Lalaine, hindi lang bilang isang organizer ng event, kundi bilang bisita ng butihing senador. Ginitian ko naman si Miss Lalaine. Wala to Miss Lalaine. Sagot ko maski ang totoo ay kanina ko pa gustong matapos ang party. Hindi ko rin maintindihan ang pakiramdam ko. Para akong nahihilong hindi ko mawari. Siguro dahil sa dami ng inaasikaso namin buong araw. Pinapauwi na ako ni Art para makapagpahinga. At siya na raw ang bahala sa iba pa. Pero napaka-unprofessional ko naman sa trabahong to. Kung basta ko na lamang sila iiwanan. Malalim na ang gabi. The party was success. Patapos na naman iyon. Kaunti na lang at makakauwi na ako. Are you sure? Pwede ka naman na sigurong umuwi. Malapit na itong matapos. Tumanggi naman ako. Na-appreciate ko naman ang concern ng lady boss ko. Pero ang trabaho ay trabaho. Okay lang naman kay Art siguro kung uuwi ka na. Pagpipilit pa ni Miss Lalaine. Tatawagan ko si Daniel para sunduin ka rito. You look so exhausted. Oh no, wag na. Alam ko ay out of town siya ngayon. Ayokong isipin ni Daniel na gumagamit pa ako ng ibang tao para puntahan niya ako. Besides, kailangan ako talaga ang tumawag para magkalinawan na kami. Talaga? Hindi niya nabanggit kahapon lang ay magkausap na kami. Nadagdagan lang ang sama ng loob ko. Nagagawa ni Daniel magbigay ng panahon para sa iba. Pero ang tumawag man lang sa akin at mag-explain sa atraso niya ay hindi niya magawa. Ano bang iniisip ko? As if naman mag-aaksaya ng panahon si Daniel sa akin. Igalit nga siya sa akin, hindi ba? Baka nakalimutan lang niya. Sabi ko naman. Mali ang magsinungaling pero para lang matapos na ang pag-uusap namin, ay inassure ko si Miss Lalay na okay naman talaga ako. Iniwan na niya ako. Maya-maya si Art naman ang lumapit sa akin. Namumutla ka na. Are you okay? Ngumiti naman ako sa kanya. Yes, I'm okay. Huwag ka na mag-alala. Baka gutom lang ako. Hindi pa ako kumakain ng lunch. Masyado kaming busy na naging pasundot-sundot na lang ang pagkain namin ng mga kasama ko. Okay, gutom na rin ako. You go first. I'll check on the backstage. Baka may kailangan sila doon or anything. Pag-iwas ko na lang. They were fine. Kaka-check ko lang sa kanila. Let's eat. At alam kong gutom ka na. Pagpipilit naman ni Art. Wala akong nagawa kundi sumang-ayon. Alam kong hindi niya ako tatantanan. Baka makadagdag lang iyon sa iritasyon ko. At natatakot ako na baka may masabi akong hindi maganda. Alam ko namang nagmamalasakit lang siya. Inalalaya naman ako ni Art. Ilang hakbang pa lamang ay nakaramdam na ako ng pagkahilo. At pagkatapos ng ilang segundo ay nagiging okay na naman ako. Pero parang iba na ito. At ang ilang minutong nakalipas, mas lumala ang pagkahilo ko. Parang nawawala na ako ng kakayahang ibalanse ang sarili ko. Naghanap ang isang kamay ko na makakapitan. Hey Diana! Anong problema? Hindi ko na natapos ang sinasabi dahil nagdilim na ang lahat sa akin. The next time I opened my eyes,
Sina Art at Miss Lalaine ang nakita ko. Agad akong bumangon. Nasaan tayo? Ang event? Sino ang nandoon? Don't think about it. Maayos na natapos ang event. Everybody enjoy the party. Nandito tayo sa infirmary ng hotel. Sabi ni Miss Lalaine. Hindi mo dapat pinapagod ng sobra ang sarili mo. Lalo na at ganyan na may dinadala ka na pala. Magkahalo ang pag-alala at saya sa boses niya. Ano bang nangyayari? Tanong ko. Nawalan ka ng malay. Mabuti na lang at nandun si Art. My God, Diana. Be careful. Anong sasabihin ko kay Daniel kung may nangyaring hindi maganda sa'yo? Hindi mo man lang sinabi sa akin ang kondisyon mo. Magagawan ko ng paraan ang trabaho mo. Na-confuse akong lalo sa sinabi ng boss ko. Napalingon ako kay Art na nakatitig lang siya sa akin. Anong kondisyon ba ang sinasabi nila? May nakita ba ang doktor na tumingin sa akin na may malalang sakit kaya madalas akong nahihilo? May kasalanan din si Daniel. Inilihim niya sa akin na buntis ka. Nagawa ba talaga niya mag-out of town? Ibuntis ang asawa niya? Buntis? Nanlaki ang mga mata niya. Talagang nabigla ako sa narinig ko. As I check the calendar in my mind, na-realize ko na delayed ang period ko. Hindi ko na napansin ang mga bagay na iyon. Masyado akong naging preoccupied na maraming bagay nitong nakaraan. Diana, huwag mong sabihin hindi mo rin ito alam. Alanganin akong tumango sa kanya. Please, huwag niyo munang tawagan si Daniel. Ako nang bahala magsabi sa kanya. Nakakaunawang ngumiti naman si Miss Lalaine. Yeah, you should be the one to tell him the good news. Congratulations. Ngumiti na lang ako. Dapat at masayang masaya ako pero nandoon pa rin ang takot. Ano magandang pamilya ang maibibigay ko sa anak ko kung ganitong hindi naman maayos ang pagsasama namin ni Daniel? Pwede mo bang ihatid si Diana pa uwi, Art? Ang hirap kung umuwi siya mag-isa. Naging sunod-sunuran ako sa mga sinasabi nila dahil parang nawalan na ako ng kakayahan na magdesisyon para sa sarili ko. Parang ang dami-dami kong dapat isipin na naghahalo-halo na ang lahat ng iyon sa aking isipan. Masaya ako na magkakaanak na ako. Magiging mami na ako. Pero natatakot ako. Hindi ko pa nga naaayos ang gusto sa pagitan namin ni Daniel. Ni hindi ko alam kung may isasalba ko pa ba ang kasal namin. Pagkatapos, heto at may isang inosenteng nilalang na masasangkot. Hindi ko napigilan ang mapaluha habang nasa biyahe. Pinilit kong itago iyon kay Art. Mabuti na lang din hindi ito nagtatanong sa kanya. Nakauwi ako ng payapa, pero hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog. Basta natatandaan ko na lang. Umiyak ako ng umiyak pagkarating ko sa tahimik naming bahay. Tumawag si Miss Lalaine kinabukasan. Pwede raw akong mag-absent kung hindi maganda ang pakiramdam ko. Lalo pa at nasa mahirap na trimester ako ng pagbubuntis. Ano ba ang gagawin ko rito? Magsa-self-pity na lamang habang naghihintay kung uuwian ako ni Daniel o hindi? I wanted to tell him about my pregnancy. Pero paano? His phone was always out of reach. O kung hindi naman ay busy sa kung sinong kinakausap niya sa cellphone. Mag-iisang linggo na siyang hindi umuwi. Nag-decide akong tawagan ang sekretarya niya para magtanong. As of this morning, ay maluwag naman daw ang schedule ni Daniel. Kaya mas mabuti ngayon na lang ako pumunta. Hindi na ako nag-attempt na bisitahin siya sa office mula noong huli ako magpunta roon. Baka kasi kung ano na naman ang iskandalo ang magawa ko kapag nakita ko na naman si Lindsay roon. At alam naman niyang hindi siya nito gustong makita. Kaya nga siya hindi umuwi. Pero iba na naman ngayon. Kailangan na niyang malaman na magkakaanak na kami. At bahala na siya kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Mabilis ako nagmaneho patungo sa building ng Zion. Wala na naman sa pwesto ang sekretarya ni Daniel. Siguro ay may inaasikaso sa boardroom. Nabanggit kasi sa akin na may board meeting bago magtanghali. Dumiretso na lang ako sa office ng lalaki. Kakatok na sana ako nang mapansin kong nakaawang naman ang pintuan. Namanhid ako sa nasilip kong tagpo.
Daniel was sitting on his swivel chair habang si Lindsay ay nakakandong sa kanya at uhaw na hinahalikan. She was touching and moaning in between their kisses at ang mga braso ni Daniel ay nakapulupot sa baywang ng babae. Tila walang pakialam kung may makakita man sa kanila. Tila ba pag-aari na nila ang mundo. Nakagat ko ang pag-ibabang labi ko para pigilan ang mapahikbi. Ang sakit pala kapag aktwal mong makikita ang pagtataksil ng iyong asawa. Gusto ko silang sugurin. Gusto kong sambunutan at sampalin si Lindsay. Gusto kong kunin kung ano ang akin. Pero nagtitimpi ako. Ano ang karapatan gawin ko iyon? Iyong kapirasong papel na nagsasabing ako ang asawa. Ano ang laban niyon sa tunay na nararamdaman ni Daniel? Sa tunay na nagmamay-ari ng kanyang puso. Wala akong panghahawakan sa kanya. Dahil si Lindsay naman talaga ang mahal niya. Naging asawa niya lang ako dahil nilinlang ko siya. Napakasakit sa akin ang makita sila sa ganoong sitwasyon. Kaya tumalikod ako at mabilis na umalis. At umalis na rin sa buhay niya ng tuluyan. Maski pa mahirap. Maski pa masakit. Indefinite leave? So, how long will it be? 2 weeks? 3? A month? Ngiti ang isinagot ko kay Art. I don't know either. Sabi ko habang inaayos ang mga gamit ko. In-endorse ko na rin sa kanya ang mga materials para sa next project namin. Depende kung kailan ako papayagan ni Daniel na bumalik sa work. You know, he is concerned with the baby. I'm so sorry. I have to live the team like this. Diana, concern niyang sabi. Don't try to hide it. You can be real in front of me. You can cry on my shoulder. And I swear, I'll never judge you. Ha? Inalayo ko ang tingin ko sa kanya. What are you talking about? I know the real score between you and Daniel. Hindi ka na umuwi sa bahay niyo. Bigla naman ako napabaling kay Art. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang sundan ka kahapon. I was just going to check on you. Pero nakita kong umalis ka na. Dala ang mga maraming gamit. Sa hotel ka tumuloy. And I guess na nandoon pa rin ang mga gamit mo ngayon. Napalingon naman ako sa paligid. Luckily, walang tao dahil snack break. You have no right to. I know, and I'm sorry. Dama ko naman na totoo ang apology niya. Kaya napatango na lang ako at itinuloy ang ginagawa. I just want you to know na anuman ang mangyari, nandito lang ako. Maghihintay ako hanggang kaya mo na akong tanggapin sa buhay mo. Natigilan naman ako. Sa kasiya hinarap at nginitian. Kung pwede ko lang turuan ang puso sa iba na lang ang mahalin, Art. I'll swear, I'll give you a chance. Kaya lang wala eh. Si Daniel talaga. Si Daniel lang ang nararamdaman ko ang pag-iinit ng mga mata ko. Hindi ko napigilan ang mga luha ko at ang isipin ang lalaking mahal ko na hindi ako kayang mahalin. Ay napakasakit. Sinasayang mo lang ang oras mo sa akin, Art. Find someone na kayang tumbasan ang damdamin mo. Huwag kang gumaya sa akin na nagpapakatanga. Ipinipilit ang sarili sa taong hindi ako kayang mahalin. Then, why don't you turn back and pay attention to someone who loves you, Diana? Napailing ako at pinahid ang mga luha ko. I can't. Mahirap tumalikod. All I can do is looking forward. Then you see, I get the same answer. Bagay talaga tayo. Pareho tayong matigas ang ulo. Isang tawa naman ang pinakawalan ko. Hindi man ako masayang-masaya ngayon, at least, nabawasan ang bigat ng kinikimkim ko. Just please, bear in your mind na kapag napagod ka kakalook forward, you can always turn your back. I'll be happy to welcome you in my life. Ikaw at ang baby. Thanks for everything, Art. Sa sinasabi mong yan, mas lalo kong nararamdaman na hindi ako ang tamang babae para sa'yo. That's not for you to decide, Diana. Ako lang ang makakapagsabi kung sino ang nararapat para sa akin. Inarapan ko naman siya. Fine.
Mag-break ka na nga at nang matapos ko na rin ang ginagawa kong pagliligpit dito. Hihintayin na lang kita. Kahit for the last time ay saluhan mo naman akong kumain. Baka makatagalan ka ng sobra. Sa pagbabakasyon mo, mamimiss talaga kita. Whatever. Pinagbigyan ko na ang iniungot niya na samahan siyang magmerienda. He's been good to me. Walang masama kung ibalik ko yung favor na yon. She has filed an indefinite leave. Don't you know that? Sabi ni Lalaine sa kabilang linya. Tinawagan niya ako para sabihin na walang tao nang magpunta siya sa bahay para dalhin ang phone ni Diana na naiwan sa office table at panay ang tunog nito. Iniisip ng mga katrabaho ni Diana na importante ang tawag. Eksaktong on the way na rin daw si Lalaine sa subdivision namin kaya nagmamagandang loob na idaan na lang iyon. Kailan pa siya nag-file ng leave? Pag-aalalang tanong ko. At saan nagpunta si Diana kung wala siya sa bahay? Ang alam ko, ibinenta na niya ang condo unit niya bago pa man kami ikinasal. What? Hindi mo alam? I thought ikaw raw ang nagsabi na mag-leave muna siya. Ha? Mas lalo akong nalito. Halos 1 linggo na akong hindi umuwi sa bahay. Alam kong masama na ang loob niya sa akin. Hindi ko siya pinayagang sumama sa birthday treat ni Art dahil bala ko talagang siyang puntahan. Pero nagkaroon ng biglaang meeting dahil natukoy na ng financial department ang anomalya sa nawawalang funds ng Zion. Uuwi naman sana ako pero nagsunod-sunod ang aberya sa opisina. Parang nananadya na lahat ng department ay sunod-sunod ang problema. Pati ang tinatarget naming sponsorship sa isang malaking beauty pageant ay nasulot pa ng iba. Ginigipit siya ng board at minamadali ang solusyon sa susunod na problema. Ubos na ang oras niya. Sa office na nga siya natutulog. And all I could do for Diana was to check on her via Lalaine. Since things had already been sorted out, bala ko na talagang tawagan si Lalaine para i-check kung nasa office niya si Diana. I was about to visit her and sort out of our own problems now. Ang mga problemang dapat noon pa namin inayos. Wala na rin naman patutunguhan ang pagtitikis ko sa asawa ko. Yes, may kasalanan siya sa akin. Pinangingibabaw ko ang galit kaysa sa pagpapatawad. Pero kahit ano pala ang galit ko, ang maramdaman ko para sa kanya. Palaging mangingibabaw ang totoo kong damdamin para sa kanya. Kung hindi lang dahil sa maraming obligasyon na nakaatang sa balikat ko. Naging maayos na sana kami ni Diana. Naging totoo na sana ako sa kanya. Hindi na sana kami umabot pa sa ganito. Hey Daniel, ano ba talaga nangyayari? Nagpaalam siya sa akin kanina na magpa-file ng leave dahil pareho ninyo gusto na magpahinga siya. She's been stressed this past weeks and it's not good for her and for the baby. Sumang-ayo naman ako. At ang totoo, I was about to suggest it na sana nga ay lalo at nag-collapse na siya. Yung isang gabi lang sa mismong event, naunahan lang niya ako na magsabi. Parang nanlamig ako sa narinig ko. Diana and I were having a baby? For real? Wait, anong baby? Are you serious? Sabi ko na hindi maipaliwanag ang saya at excitement na bigla kong naramdaman. Magiging daddy na ako. Oh my God. She's 6 weeks pregnant. Hindi mo alam? Akala ko sinabi na niya sa'yo. Ano pang nangyayari? Ikaw ang kasama niya sa bahay pero ikaw pa itong walang kaalam-alam? Siguradong pagsasabihin na naman ako ni Lalaine kapag nalaman niyang hindi ako umuwi sa bahay. She had done this once before the wedding. She had kept telling me that I should take care of Diana or else mananagot ako sa kanya. And now Diana was pregnant. Mas lalong dapat na naming ayusin ang kung anumang gulo na mayroon sa pagitan naming dalawa. I knew there was a possibility that I could make her pregnant. We did not use any protection when we made love. Unoong pinagsamantalahan niya ito, gamit ang dahas na pag-angkin dito. God, I didn't know what to think anymore. Andiyan ka pa ba, Daniel? Narinig kong tanong ni Lalaine mula sa kabilang linya. Not now, Lalaine, please. I have to find my wife. Napoprostrate kong sabi dahil
Nahuhulaan kong magsisermo na siya. Gawin mo, Daniel. Sabi naman nila Lane bago nito pinutol ang tawag.